Hello mga kapatid, magandang araw po. Sana po ay nakasamba ng lahat sa banal na misa mga kapatid. At kapayapaan at pag-ibig ni Kristo maghari sa puso. At damdamin natin sa araw na ito mga kapatid. Meron lang ako ikunting isi-share sa inyo. Maganda po ito. One of the seven habits of highly effective person. So ito yung isi-share ko sa inyo. Siguro i-series natin ito para marami tayong matutunan po. Sure po na maging highly effective individual tayo saan tayo pupunta, saan tayo, kahit saan tayo pupunta, maging highly effective. So ito po ay okay mag-alala, from time to time, mga 10 minutes po i-allocate ko para marami tayong matutunan sa aklat ni Stephen Covey. Wait muna. So maganda po ito na Stephen Covey. No. So ito po, magsimula na tayo dahil 10 minutes lang tayo. 10 minutes lang yung live natin. So ang una po na dito muna tayo sa be proactive mga kapatid. Ang una sa mga sa 7. So na be proactive dahil marami sa atin reactive eh. So, huwag kayong mag-alala, mag-series po tayo nito para po ito sa inyo. At para din sa akin na maging effective. Ako, hindi sapat yung maging effective lang tayo, kundi highly effective individual. So, ito yung aim ng series na inspirational talk ko para sa inyo po at para po din sa akin. Dahil makatulong po ito sa ating lahat. So, ang una is be proactive. So, sa sunod na live ko, itong 7 ay bibigyan ko ng elaboration po. So, mag-summarize muna tayo, be proactive. Dahil marami sa atin ngayon na reactive. No, ako din. No, reactive. No, hindi pala maganda yon. So, dapat ma-develop natin yung pagka-proactive natin. So, i-discuss natin yan sa sunod. Mag-summarize lang ako muna sa the whole 7 habits of highly effective people. Pangalawa po ay itong tinatawag na begin with the end in the mind. So, dapat magplano na tayo para sa bukas o para sa sunod na linggo, para sa buong buwan. So, begin with the end of the mind. Dahil may dalawa pong uri sa creation eh. Mental creation and physical creation. Yung mental creation, dapat nandyan sa isipan mo. Mental creation nga eh. No? Kung magtayo ka ng bahay, may mental creation ka. May design, di ba? May disenyo. So, yun po ang mental creation. At matapos na yung bahay na nagawa mo, it is called physical creation. Pangatlo is, ito po yung pangatlo. Put first things first. Dapat i-prioritize natin yung most important thing and urgent. Dahil may mga importanteng bagay not urgent, di ba? Ihiwalay natin, i-discuss natin yan. Okay? Meron ding important and urgent. Meron ding important not urgent. Okay? I-distinguish natin from important versus not important, urgent versus not urgent. Yan po. So, i-prioritize natin sa third habit, i-prioritize natin yung priorities natin. No? Hindi lang to schedule your priorities, not just prioritizing your schedule, but schedule our priorities. No, yan po. Put first things first. Dapat unahin natin yung pinaka-essential na bagay.
No? Yung mga not important, not urgent, hindi natin muna bigyan ng mataas na oras. Yung mga not important thing, yung pagbabad natin sa cellphone, pagbabad natin sa mobile games, pagbabad natin sa mga online games, ganun. Makabawas sa ating makakuha sa mga precious, priceless thing na sa atin yung oras natin. So, pang-apat is, ito po, think win-win. No? Think win-win. Dapat, both will be beneficiaries and having advantage. So, kung may conflict, think win-win. Not loss-loss. No. Matatalo ka, matatalo din ako. Hindi maganda yon. Hindi yun ang tao na highly effective. Okay? Dapat win-win. Think win-win. Dapat tayong lahat ay tutubo. Tayo lahat ay ma-develop. Tayo lahat ay yan po. No? So, dito ay hindi competition but dito ay synodality, no? Pagkakaisa, no? Hindi po pagbanggaan. We are here not to compete, but we are here to complete. So ngayon, pang-apat yun, no? Pang-lima is ito po, seek to understand. No? Marami sa atin is seek to reply, not to understand. No? So then to be understood. Because understanding builds influence. Ito yung pang-lima, seek first to understand. No? Yan po ang pinaka-importante, no? At huwag kayong mag-alala dahil isi-share ko po ito, i-elaborate natin isa-isa. Ang pang-anim po is maganda din. Ito po yung pang-anim. Ang pang-anim is synergize. Ano ba itong synergize? No? Ang synergize, value differences. Ating i-consider, bibigyan natin value yung mga differences natin. Hindi ko i-impose yung uniqueness ko dahil totoo naman na different ang bawat isa sa atin. Alam nyo, 8 billion na po yung tao sa buong mundo. Yung retina natin ay walang pareha. Different yon. Yung thumb mark natin, different yon. Di ba? So, hindi tayo pareha. So, value difference, collaboration produces better results than working alone. Diversity strengthens outcomes. No? So, dito po ay na-highlight natin yung creative cooperation, mga kapatid. Because greater, ito po, the whole is greater than the sum of its parts. So, mas mabuti na maging mayunite tayo. Kaya ang simbahan is unity, one holy Catholic and Apostolic Church. Okay? Kung ma-divided tayo, mawala yung puwersa natin for a better future. And then pang-pito, ito pong pang-pito is about sharpening the saw. Yung gabas, no? Sharpening the saw. No, by renewal of physical renewal. Ito po i-discuss natin. So i-renew natin yung ating mga idealism, ang ating mga enthusiasm, mga kapatid. By doing it, no, we become highly effective individual. So itong 7 habits of highly effective people, isi-share ko po ito sa inyo po. Huwag kayong mag-alala, ha? Okay na lang, sunta. So, yan lang po, ha. Yan po yung 7 habits na isi-share ko from time to time. Huwag kayong mag-alala. I-summarize lang natin para magamit natin at magamit ninyo sa inyong relasyon bilang asawa. Maganda po ito ka Stephen Covey na i-share ko po sa inyo from time to time. So, sa mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel natin, subscribe na din kayo dahil nandun po yung mga specific na mga topic natin sa diskusyon natin.
Tanong ko, Father, mandatory ba ang magkumpisal every month? Hindi po, Elvira Balungit, Onji. Hindi po mandatory, but it is devotional. Devotional po yan. Hindi po yan compulsory, but to strengthen our spiritual life, we need to have to receive the unending grace of God that we receive from the sacrament system. Okay? So, salamat tayo sa Star Senders na to. At salamat pala sa mga tumulong. Nagkaisa tayo sa pagtulong sa mga seminarians, no? Ako din, yung capacity ko is 5,000 lang a month. Pero salamat sa Diyos na makabayad na tayo this week po sa pinadala ninyo. Meron na tayong 28 seminarians po. So, Fighty Maria, Tatax FD with a humble heart po. God bless. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless po. God bless.